Ang hari na ito ay may kakaibang kapangyarihan dahil kapag nahawakan niya ang isang tao gamit ang kanyang mahiwagang gloves, agad itong nagiging estatwa. Kaya dahil dito, halos lahat ng magagandang babae sa kaharian ay ginawa niyang estatwa. Habang nga magkasintahan si Jake at si Myra ay naglalakad na pahinto sila na makita ang mga estatwa dahil parang anumang oras ay pwedeng mabuhay ang mga ito. Biglang dumating ang hari na nakangiti nitong sinabi, "Ako mismo ang gumawa ng lahat ng estatwang yan. Kung gusto mo, pwede ko rin gawing estatwa ang girlfriend mo." Napakaganda niya, bagay siya maging estatwa. Nabighani naman ang girlfriend niya sa mga matatamis sa salita ng hari kaya hindi na siya nag-isip at agad na sumama sa hari. Pero may kakaibang pakiramdam si Jake dahil parang may misteryo sa mga sinabi ng hari. Pagkalipas ng ilang sandali, may narinig siyang kakaibang tunog sa likuran niya. Paglingon niya, puro estatwa na lang ang naroon at wala ng tao kahit saan. Samantala si Myra ay masayang naliligo sa palasyo. Habang naliligo, may nakita siyang aninong nagsasalita sa tubig. Bigla siyang binalaan, "Myra, tumakbo ka, umalis ka agad sa lugar na to." At sa sumunod na sandali, bigla itong nawala. Naglalakad ang lalaki sa loob ng palasyo nang napansin niyang may isang utos ang sumusunod sa kanya. Hinuli niya ito at tinanong, "Bakit mo ako sinusundan?" Pabulong na sagot ng utosan, ang hari dito ay hindi tunay na hari. Isa siyang impostor, may mahiwagang gwante siya na kayang gawing estatwa ang sino mang mahawakan niya. Kung ayaw mong maniwala, puntahan mo ang room sa likod. Pumunta si Jake sa room at doon niya nakita ang daang-daang estatwa na nakahilira sa loob. Nanlumo siya na makita niya ang estatwa ng girlfriend niya. Parang natuyo ang kanyang dugo sa nakita. Agad siyang tumakbo, puno siya ng takot at pag-aalala. Muling lumitaw ang hari at mayabang na sinabi, "Ngayon ikaw naman ang susunod." Pero mabilis na tumakbo si Jake.